Naging motorcade na lang po yung one time big time rally ni Sabi. Wala na po. Maingay lang sila sa social media. Bagsak na po ang mga Duterte. Magalit pa kayo. Yan ang katotohanan yan. So, pag-usapan natin ang fall of the Dutertes. Baka isipin ninyo, demolition job ito po. Walang demolition job dito. Totoong istorya ito mga kababayan. Walang demolition job. This is a collapse by accountability. Kasi po, sa totoo lang, ang pagbagsak ng mga Duterte, hindi po gawain ng mga kalaban niya o yung mga inaway niya. Kasi, sa totoo lang, yung mga sinasabi nilang kalaban, sila man lang ang nagsabing kalaban nila. Hindi man sila inaaway, sila yun ang away. O di ba? Yung pagbagsak po ng mga Duterte ay dulot po ito. Gawain ito ng sarili nilang record. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin mga kababayan yung pagbagsak ng mga Duterte. Bakit niya Mr. Maravillas, bagsak na yung mga Duterte? Kitang-kita po ang writings on the wall. Magalit na naman yan Mr. Maravillas, yung mga supporters. That is a fact. Bagsak na po yung mga Duterte as expected. Within the week po, magpa-file. Siguradong may magpa-file ng impeachment complaint laban kay Sara. Yung panguloan niya, Mr. Maravillas, di ba finailan ng impeachment complaint? 2 impeachment complaints. Malaman po yon. Sigurado yun mababasura. Wala man yun support mula sa majority ng mga members ng Congress. Kaya sinasabi natin, the fall of the Dutertes, ang pagbagsak ng mga Duterte. Kasi una, yung tatay, matagal nang na-deliver sa Dahig. At by admission ni Sara, mga kababayan, mahirapan na makalabas pa. Yun ang sinabi ni Sara. Another year niya. Ang bobonin nila sa Dahig. Anong another year? Malamang sa malamang, permanente na mga kababayan. Di ba? At sa pagbabalik ni Sara dito sa Pilipinas, mga kababayan, impeachment complaint, another impeachment complaint ang kanyang kakaharapin. So pag-usapan natin, mga kababayan, ang writings on the wall, the fall of the Dutertes. Kasi yan po talaga ang reality. Pilit nilang binabangon ang pangalan ni Digong sa pamamagitan ng mga rallies. Langaw po ang sumalubong sa kanila. Yung mga parali ni Sabit. Diba? Doon sa Cebu. At ngayon doon sa EDSA. Langaw. Sabi ko sa inyo, wala na po. Tapos na ang politika ng mga Duterte. Maingay lang po sa social media kasi funded ng China. Yung mga trolls, mga kababayan, funded ng China, kaya maingay sa social media. Pero sa ground, wala na po. Walang support sa masa. Makikita natin mismo doon sa mga sinasagawang protest rallies nila. Yung one time big time po na one time big time na sinasabi ni Sabit, one time big time rally. Yung sa Cebu, 130 supporters lang. Sabi sa report ng ng GMA. O ito naman yung sa yung sa EDSA. Yan lang yung tao. Ilang pro-Duterte groups nagsagawa ng protest ride para ipanawagan ng pagbaba sa pwesto ni PBBM sa report. Sabi sa report ng News 5, naging motorcade na lang po yung one time big time rally ni Sabi. Wala na po. Maingay lang sila sa social media. Bagsak na po ang mga Duterte. Magalit pa kayo. Yan ang katotohanan yan. So, pag-usapan natin ang fall of the Dutertes. Baka isipin ninyo, demolition job ito po. Walang demolition job dito. Totoong istorya ito mga kababayan. Walang demolition job. This is a collapse by accountability. Kasi po, sa totoo lang, ang pagbagsak ng mga Duterte, hindi po gawain ng mga kalaban niya o yung mga inaway niya. Kasi, sa totoo lang, yung mga sinasabi nilang kalaban, sila man lang ang nagsabing kalaban nila. Hindi man sila inaaway, sila yun ang away.
O di ba? Yung pagbagsak po ng mga Duterte ay dulot po ito. Gawain ito ng sarili nilang record because of their own actions, mga kababayan. Sariling galaw, sariling pag-iwas sa pananagutan. So ngayong 2026, mga kababayan, nakikita ninyo sa mga developments ng balita, sabay-sabay na humaharap po ang apelyidong Duterte sa batas. Lokal man o international. Si Sara dito sa Pilipinas, may kaso sa ombudsman, may impeachment complaint na kahit po tiniknikal ng Supreme Court, i-refile ang impeachment complaint. Pag-lapse sa February 7 na po, within the week, mangyayari, i-refile ang another impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kita ninyo, yung tatay niya sa ICC, tuloy na ang trial. Kasi lagi pong denied yung mga pleas and petitions. Sablay lahat kasi yung mga argumento. At makikita natin, mga kababayan, sa bawat batas, facts ang tumitibag mismo sa kanila. Kaya nila ito pilit na iniiwasan sana. Kaya lang, malabo na maiwasan nila, mga kababayan. So unahin muna natin yung issue kay Digong. Wala pong pumabor kahit isa. Sa mga judges, yung mga petitions laging reject. Yung mga palusot kasi po, mababaw. Sa kabila po ng sunod-sunod na delaying tactics ng kampo ni Digong, ni minsan walang desisyong pumabor po sa kanila. Sa International Criminal Court, klaro ang ruling, klaro ang pizza. Noong January 2026, yung kalilipas pa lang na buwan kasi February 1 na, pinagtibay po ng ICC pre-trial chamber. Na-fit niya to stand trial si Digong. Tinanggihan po ang depensa na cognitive impairment niya. So tinalaga po ang confirmation of charges Pebrero 23, 2026. As you know, nasa custody ng ICC si Digong mula pa noong Marso 2025. Kung saan yung kaso, alam naman po natin, crimes against humanity. Sinong may gawa ng kaso niya? Siya. Alangan man si PBBM yung may gawa ng kaso niya. Yan na kaso niya, ginawa, mga kababayan niya, na crimes against humanity nung kanyang administrasyon. At yung iba, nung mayor pa siya. So with that decision, mga kababayan, ng ICC, ang ibig sabihin nito, walang medical escape. Walang legal shortcut. Wala pong political shield sa international court. Bawal din ang drama doon. Hindi umobra ang drama at propaganda. Hindi kinakagat po. Lalong napapasama. So ito na po yung pinakamalaking hamon ng strong man narrative sa realidad ng hostisya. Ngayon, punta tayo sa another Duterte, yung kanyang anak na si Sara Duterte. Naharap sa kasong plunder sa ombudsman, confidential funds, misuse, at saka siyempre yung impeachment. Technical man po ng Supreme Court pero pwedeng i-refile ng Kongreso. Ng sino man na nag-file na po ng unang impeachment complaint laban kay Sara. At malamang sa malamang, the majority of the members ng Congress will endorse the required numbers, makukuha uli, mga kababayan. So hindi po ito isang reklamo. Pag tiningnan po natin, ito ay isang pattern. Pattern ng masasamang gawain, mga kababayan, na gusto siyang panagutin siyempre. Ngayon, as you know, tulad ng mga narinig ninyo sa mga interviews sa mga legal experts, kahit na yung ating Pangulo at yung mga congressmen, yung naging desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan, technicality lang po yun ang proseso. It's not absolution, mga kababayan. Walang pinawalang sala ang desisyon po ng Supreme Court na kabatay sa proseso ng impeachment. Hindi po sa laman ng reklamo o mismong articles of impeachment, mga kababayan. Walang naganap na formal trial, walang factual determination ng mga paratang. Yun ang malinaw. So, after February 6, asahan natin po ang mas mabigat na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi siyempre, pinag-aralan na lalo ng ating mga congressmen, ng mga complainants. So parehong grounds ang maaring isama muli. Mas marami pang mga ebidensya ang pwedeng ipasok. At posible, mga kababayan, kabilang na yung testimonya ni Ramil Madriaga, yung nagpakilalang dating aide ni Sara Duterte.
kung saan yung testimony naging parte ng plunder case na isinampa mga kababayan sa ombudsman ni dating Senador Trillanes. So sa naging desisyon ng Supreme Court ayon sa paliwanag po ni Batangas Representative Jinky Luistro, Chairman Committee ng House Justice Committee, process niya yung tinamaan, hindi yung merito ng kaso. So malinaw, hindi po cleared si Sara Duterte. Nadili lang. At sa politika mga kababayan, malinaw, ang delay ay hindi tagumpay. Oras lang yan bago sumabog muli ang kaso. Yan yan, Mr. Maravillas. Di ba may iba pang Duterte? Si Pulong, si Baste, si Kitty. Wala naman yun po. Si Pulong malabo. Lalo't kung ano-anong mga kinasasangkutan din nun, mga kababayan. Si Baste nang maghamon tulad ni General Torre at Chupi. Si Kitty, nakita naman po ninyo yung lifestyle noon. Kaya wala na. Bagsak na yung apelyido mga kababayan ng mga Duterte. Nasira. Hindi dahil sinira ng mga kalaban niya, kundi sila yung sumira sa kanilang apelyido. So nakikita natin sa 2026 ang sabay-sabay na pagguho ng pamilya Duterte. Si Digong, yung pinakang pinuno nila, yung tatay, naharap sa ICC. At walang lusot mga kababayan. Si Sara, plunder at impeachment. Babalik yung impeachment na mas mabigat yung kaso. Si Pulong, discredited na rin po sa kakaikot, junket, politics, world tour palagi. Diba? Si Pulong, simbolo ng kainaan sa pamumuno sa Davao. Si Kitty, pribilihiyo na lantad sa mata ng publiko. Alam na ninyo, pinopost niya lagi yung kanyang mga pasosyal at bisyo. Kabata-bata mga kababayan. So malinaw na yung pagbagsak ng mga Duterte mga kababayan ay hindi dahil sa gawa ng kalaban kundi sa sarili nilang gawain. So walang ibang dapat nasisihin kundi sila. Yung mga kaso nilang kinakaharap, wala man nagsabi sa kanila na gawin nila yon. Tama po. Kaya kapag sabay-sabay na po na kumakatok ang hustisya, kahit gaano kalakas ng apelyido, ay talagang bumabagsak. Mayayabang kasi po eh. Biblical po yan. He who exalts himself, sabi sa Bible, shall be humbled. And he who humbles himself shall be exalted. Yan sabi sa Matthew and Luke. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Kaya lagi ko yan mga kababayan binabanggit para maging aral sa atin and reminder, dapat simple lang. Di ba? At sabi sa Proverbs ni King Solomon, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Pag ma-pride ka, ang mga ma-pride na tao yung mga mapagpaimbabaw. Di ba? Ang mga pagpaimbabaw na mga tao, yung mga mayayabang, mga arugante, mayayabang, yan mga kababayan. Pag ganyan ang pag-ugali mo, sabi ni King Solomon, malinaw po, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Yan sa Tagalog po. Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan, at ang nagmamataas ay ibabagsak. So alam na ninyo ang rason kung bakit nangyayari ito sa kanila. Ayaw kasi silang mangagsisi. Kaya ayaw ko silang sawayin. Ipagpatuloy lang ninyo ang kayabangan. Pati ng kanyang mga supporters. Ipagpatuloy lang ninyo yan. Di ba? Sabi ni Napoleon Bonaparte, never interrupt your enemy when he is committing a mistake. Huwag mong istorbohin. Kaya, huwag nating istorbohin lang. Hayaan natin sila sa kanilang mga masasamang gawain, mga kababayan. Kasi, may kakahantungan po ang masamang gawain. Talagang normal yan. Self-destruction po ang ginawa nila. Di ba?
So madaling sabi, ang pagbagsak ng mga Duterte, sarili nilang kagagawan. Walang hand ang Marcos administration o ang sino man na mga kaaway nila. Sarili nilang kagagawan po. Malinaw. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. Tingnan ninyo itong testimony ng isang cancer survivor. Sabi niya, ni Yolitan, ovarian cancer survivor po siya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster kasi, and trusted by survivors. Ganon din yung testimony ng cancer survivor na si Maritoni Fernandez. For your inquiries and orders, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po, nakabase sa Amerika. Yan po yung kanyang mga napakagandang mga bags. At yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Sa mga mahihilig po, magpa-spa, try niyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Yan po ang Pamper City by OMG.